Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, abay ngayong araw ay International Wellness Day. Sa dami po ng krisis sa kasalukuyan, kumusta na kayo, kapanalig? Noong Marso, idineklara ng United Nations General Assembly ang ika-15 ng Abril bilang International Wellness Day batay sa panukala ng Nepal. Binibigyan diin sa araw na ito ang holistic well-being o kabuuang kagalingan. Kabilang na ang physical, mental, social, kultural, emosyonal at ecological na kapakanan ng bawat isa. Sa mga nangyayaring kaguluhan sa mundo ngayon, tila swak ang timing ng araw na ito. Di po ba, kapanalig? Simula nang inilunsad ng Amerika at Israel ang kanilang digmaan laban sa bansang Iran, mahigit isang buwan na ang nakalipas, kapanalig. Nagkaroon na ng domino effect o naging sunod-sunod na ang mga krisis sa buong mundo. Sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis na nagdudulot ng pagmamahal ng transportasyon, abay kuryente, at mga pangunahing bilihin. May state na nga of emergency sa ating bansa na idineklara ng ating Presidente Marcos. May mga nawalan din ng hanapbuhay. Abay, daman-daman na nating lahat, lalo na ng mga batayang sektor gaya ng mga magsasaka, mangingisda, at maralitang tagalunsod. Kaya naman, kapanalig, mahalagang kumustahin natin ang well-being ng isa't isa sa panahon ngayon. May kakilala ba tayong matindi ang nararamdamang kalungkutan o pagkabalisa? Batay sa datos ng National Capital Region Police Office, umabot na sa 111 ang naitalang suicide cases sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso ngayong taon. 3 beses itong mas mataas sa 33 na kaso sa kaparehong mga buwan noong 2025. Ayon nga po sa NCRPO, marami sa mga kaso ay dulot ng emosyonal na pagkabalisa, isyu sa relasyon, pagkawala ng mahal sa buhay at pinansyal na kagipitan. May iwasan daw ang mga insidenteng ito kapag nakilala na natin ang mga maagang senyales at natutugunan ng mga ito ng may malasakit, agarang pagkilos at habag. Binibigyan din ng ating NCRPO ang gagampanan ng bawat pamilya, komunidad sa pagpigil sa mga nagtatangkang magkitil ng kanilang buhay. Dagdag pa ng ahensya, nakikipagtulungan sila sa mga barangay, paaralan, komunidad upang palakasin ang early detection, rapid coordination at immediate response. Maaaring tumawag din sa 911 para sa anumang emergency at agarang tulong. Nakakaalarma ang mga balitang ito, kapanalig. Matagal na nating panawagan ng seryosong pagtugon sa issue ng mental health. Pero hanggang ngayon, may mga mambabatas pa rin nagmamaliit sa problemang ito. Gaya ng isang senador na tinawag na weak o mahina at iyakin ang mga kabataan ngayon na maaaring may pinagdaraan ng mental health issue. Kailangan natin ng mga lingkod bayan na nag-iisip batay sa siyensya, ebidensya, at may malasakit sa pagserbisyo sa publiko. Higit pa sa angkop na pagtugon sa mga ugat ng mental health issues, kailangan natin ng mga patakarang makatao at makatarungan. Kailangan natin ng maayos na mga serbisyo, pasilidad, infrastruktura upang mapangalagaan ang well-being ng isa't isa. Sinabi po ng kasalukuyang Santo Papa, Pope Leo XIV, na ang kalusugan ay hindi dapat luxury o pribilehiyo ng iilan. Sa halip, ito ay mahalagang kondisyon para sa panlipunang kapayapaan. Aniya, ang healthcare ay dapat accessible sa lahat ng tao, lalo na sa mga pinaka-vulnerable, upang maitaguyod ang kanilang dignidad at ang kanilang katarungan. Sa pagtutulungan natin, mga kapanalig, makabubuo tayo ng communities of solidarity na may kakayahang pangalagaan ang kagalingan ng bawat isa. Mga kapatid, magkakasangga ang mga isyu sa buong mundo. Higit lalo sa panahon ngayon, tayo ay tinatawag na magtulungan sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Ika nga, no? Compassion.
damhin ang kalagayan ng bawat isa. Gaya ng paalaala sa Galatia 6:2. Maliban dito, kapanalig, huwag din nating kalimutang kumustahin, alagaan ang ating mga sarili. Ipaabot natin ang kabutihan at malasakit hindi lamang sa kapwa natin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Kung ikaw o ang kakilala mo ay nangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health sa kanilang crisis hotlines 1553 o kaya sa numerong 0917-899-8727. Mga kapanalig, tayo po yung magkakapatid sa isang Diyos. Tayo po ay nanggaling sa isang pamayanan ng tao. Interdependent, interrelated, intercoordinated. Naway makita po natin na ang bawat isa ay kapatid natin kay Kristo. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.